The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Magandang Wednesday morning. Magandang lalaki ka, Brad Ted. Of course, Thank you. morning. Thank you. Morning! Oh, napansin mo rin ba yung suot ni Chacha ngayon? Isa ka ba sa mga hindi maintindihan kung tabingi ang TV mo o tabingi lang talaga si Huwag Chacha? kayong lumihis. Yan ang mga artistic yata yan, Brad. Oh, Hindi ko diba? maintindihan. Artistic, animalistic, lahat na pastor. Huwag kang lumihis. Oh, sige. Brad, go ahead. Well, Brad, bago ako magsimula, happy birthday muna sa aming kaibigan, si Alex Asuncion. Galing nga sa kanyang misis. At happy viewing, na-meet ko no the other day sa isang mall, si Benji at Mitch Dueñas. Nagbabarko to, Brad Ted. Pero at the same time, kahit nasa barko siya, naka-tune in sa atin sa Facebook. At happy viewing din kay Mitzi na nanonood ngayon. Pinag-usapan po natin paano natin ma-reach yung God-given destiny na meron po tayo. No? At nung Lunes po sinabi natin, starts with discovery. Yung nalaman mo na meron palang plano sa iyo ang Diyos. And then masusundan po yan ng desire na buo yan sa puso mo na parang gusto kong habulin yung destiny na meron ng Diyos sa akin. O i-pursue, di ba? Then after po ng desire, ito na po yung isang crucial po na stage. Kaya dito marami bumapagsabi. We need to decide. Mula sa puso, lalabas na sa external, yung sa kamay, okay, sa paa, yung kikilos ka. Hindi po pwedeng lagi na lang wishful thinking. Di ba? May desire kang pumayat. Ayaw mo naman mag-decide mag-gym. Di ba? Parang labo naman nun. Hindi pwedeng, alam mo, dinidesire ko yan, matagal na eh. Habang buhay desire yan. Gusto mong yumaman, diba? Mag-decide ka magsipag, di ba? Gusto mo ma-restore yung marriage nyo, mag-decide ka magpatawad. So, alam niyo po yun, kasi po yung decision is very important. But that's not just decision, but making the right decision. Alam niyo po ba, according to studies, an average person, okay, gumagawa po ng around 35,000 decisions every day. Ang tindi na to. May mga minor lang, yung pagising mo, ano ba mauna ka ng paa, kaliwang paa sa kama, pagbaba, ano ba susuot mong tsinelas, kaliwa, kanan, matututpas ba o hindi. May mga ganun pong minor, pero din crucial life-altering decision na tinatawag. So, paano tayo makaka-arrive sa tamang decision? Sabi po sa Santiago 1:5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, yung wisdom, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot at panunumbak. Humingi daw po tayo sa Diyos ng wisdom. Ikonsulta daw po natin sa Diyos yung ginagawa nating desisyon. Bibigyan daw po tayo ng karunungan. Madalas po kasi, ang desisyon natin is based on past experience. Tama? Dadaan ba ako dito? Hindi na, hold up ako nung huli dyan. So, hindi na ako dyan dadaan. So, mga desisyon po natin is based, madalas po, sa na-experience natin in the past. Pero hindi po to assurance na yung decision mo ngayon tama na. Otherwise, yung mga may edad po, sana puro tama na decision, di ba? Sa dami nila na-experience sa buhay. Pero minsan, makikita tayo, ang tagal na itong nabubuhay, bakit ganun pa rin yung mga decision? Mali pa rin. Ang dapat po natin konsulta ay yung walang limitasyon na tinatawag natin si Lord. Kasi po siya ay all-knowing, siya rin po may control ng outcome, at ang the best po, yung habol niya sa atin yung kabutihan natin. Kaya po, paano siyang konsultahin? Yung po araw-araw ginagawa ko rito since October 5, 2020. Magbasa po tayo ng Biblia. Ang salita po ng Diyos ang magiging giya natin o gabay natin sa mga desisyon na gagawin natin. In fact, as I end, tingnan niyo po yung mga karamihang pagsisisi natin sa buhay. Hindi kasama ang Diyos. Yung mga desisyon na pinagsisihan natin, naging miserable outcome, walang God factor dyan. Tingnan niyo po, konsultan niyo, no? Kaya po dapat laging kasama natin ang Diyos sa ating mga desisyon. Santiago 1:5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ay, manalangin, Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami binibigyan ng parang kahirapan pa para humingi sa ng wisdom. Hindi ka nagtatanim ng galit or yan kasi ikaw in the past, ganyan ka. Lord, you just give generously without finding faults. Kaya Panginoon, patawarin niyo kami sa mga maling desisyon namin. Sa pinansyal, sa physical, sa relational, even sa spiritual naming mga desisyon sa buhay. Mga Panginoon, lagi ka namin konsulta all the rest of our lives. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli
sa magandang wisdom sa giya po na ibinigay sa atin today ni Brad Jeff sa pamamagitan po ng segment na ito na The Daily Brad. We pray na lagi niyo po siyang gagabayan and bigyan niyo po din ng wisdom para po sa patuloy na kanyang pagmimisyon araw-araw. And Lord, salamat din po sa mga nakikinig ngayon sa amin na ito po at ito ang inaabangan. Pagpalain niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad, for the very, very timely reminder. Oo, dito sa iyong inihandog sa amin, Santiago 1:5. Salamat na marami. Okay, so Brad, bukas ay Huwebes na naman. At konti na lang, Biyernes na. Opo. At sa mga napapagal kasi ng mga uri manggagawa, ganun na lang tayo, no? Sa paggising natin sa umaga, minsan, sa totoo lang, alam mo yon, so sorry po, pero napapagal ka rin, bangon ka pa rin. Oh, and inspiration din na malaman na meron ka pang trabaho. Pero yun nga, sabi mo, ay sana bukas, Sabado na. Huwag ka mag-alala. Dahil baby, bukas, Huwebes na. Huwebes na. Pagkatapos, Konti na lang. Biyernes na. at yung favorite day mo na Saturday. Okay, sige. So, Brad Jeff, salamat na marami. Ha? We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat din, Brad, at sa inyong oportunidad na binibigay sa akin. Salamat po sa inyong pakikinig. Again po, yan po yung nagiging wisdom lamang kung ina-apply. Kung hindi mo ina-apply yung natutunan mo, stock knowledge lang yan. Marami ng taong ganyan sa mundo. Yung nag-a-apply ng dapat gawin, yun ang kulang sa mundo. Apply po natin yung natutunan natin dito sa Daily Brad segment. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.